Hello, Kapsat. Blessed morning sa ating lahat mga kapatid. Kablawan kayo, iti naimbag nga bigat yo amin, Kapsat. Kita awan sa bali nga pagyamanan tayo. No, dini Apo Diyos nga lang tedmanen iti tiyempo ken kung daaway tayo, tapnon tayo kay kaysa nga may kankanta ken mangidayaw tinasantuanagan na Kapsat. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen ba? Amen. Kantahin tayo, kabsat yung muna nga kanta, kunana ang buhay ng Kristiyano. Madawat ti palagtakder tayo, kabsat. Stamet nga kablawak, dagiti kabsat nga naka-online tata, kabsat, naimbag na bigat yo. Parang hindi masaya, kabsat. Buhay ng Kristiyano ay masaya, nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan. Ulitin tayo man, kapsat. Ulitin tayo. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Kasla nga makita, di masayang tunay, kabsat. Antay sapay na kamurmuraya. Kaya ituloy tayo nga kantahin timik at mga kanta na ang ating paninindigan. Iglesia ni Cristo walang ibang nilalayo sa lahat inindigan ay daing magkaisa tumayon makipaglaban hanggang sa pagtagumpay
Amen. Iti prayer song tayo kabsat, di ka nagkulang. Pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, may suliranin mo, ikang maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako naman. Ika'y sasambahin, pag-ibig mana'y magdilim. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Amami anilangitan, wapo iti daytoy nga gundaway, kasmi iti dakkel unay nga panagyaman mi ken kaapo ti inted mo manen nga tiyempo mi, oras mi apo, tapning kami kay sangam nga daydayaw ti nasanto nanagan mo. Pudno launay apo nga sika iti mga ayat kada kami. Sika ti mangmangted iti amin mi apo. Tapnohang kami nga agkurang kada kini kasapulan mi. Kita to'y apo nga daydayaw da ka, awan sa bali. Bigbigem mi apo nga si kati Diyos mi nga manakabalin namin. Tinay nga kanito apo Diyos, dawatem mi nga sika kumay ti makikaadda, tinay to'y nga aramid mi apo. Ti presensyam kuma apo Diyos ket madda, kumakata kami. Wapo tapno milipas mi kumakas iti pagayatam. Bendisyonam apo dagiti aramatem ita nga gundaway. Samet o apo ti mangisingay iti mensahem. Pulutam apo iti kinasirib ken kinasamet kada kami tapno dagiti sasaom o apo Dios. Ket masakap mi kuma. Mabsorb mi kuma apo. Akasnayon manen. Pino pamatib ker iti pamati mi. Italek mi nga rod dato apo nga aramid mi. Mamakawan ka apo Diyos dagiti nagbasbasolam mi. Dagiti dawatem mi. Itinagan na po Miso Kristo. Amen. Sakbay kabsat nga bangikan tayo iti mensahe. Mapantayo pa'y kadagiti sagsagot nga kanta. No sino kabsat dagiti adan sagana na kung daway tayo nga isingayen kabsat.
naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Go. We would like to sing this song for the Lord, of course, despite iti pagteng iti biyag nga simangbay kat iti padas ti biyag nga simangbay kada kami kakabsat, but we do have good reasons to celebrate His goodness and faithfulness. So the title of the song says, "Open the Door." See the Lord standing At the door of your heart. Hear Him call out your name. Don't you hear the Savior knock? Jesus is waiting, waiting for you to answer Him. Hear the Master's voice, let it come in. Open the door to heaven, open to your salvation. Jesus will change your life. He will make you whole. If you can hear Him knocking, don't let nothing be blocking. Turn the key and be set free. Open the door. Is your heart breaking from the fear that lies inside? Is your faith growing weak from the testing and the trials? Don't be discouraged. Jesus will come and rescue you. He will understand. He'll see you through. Open the door to heaven. Open to your salvation. Jesus will change your life. He will make you whole. If you can hear Him knocking, don't let nothing be blocking. Turn the key and be set free. Open the door. The door to heaven, open to your salvation. Jesus will change your life. He will make you whole. If you can hear Him knocking, don't let nothing be blocking. Turn the key and be set free. Open the door. Open the door. Open the door. Thank you. Napintas nga kanta. Parang kulang sabi ko kanina. Di timalyawa di likod. Para video tagayam. Di may isa. Thank you. Next song. Tingin tayo kapsa. Sound check. Sound check. Mic test.
Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over Troia. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips you drew the hallelujah. 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 Baby, I've been here before. I've seen this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Thank you, Kabsat. Anak, so that anak ni Sister Divine kan ni Pastor Georgios. No, kasano ti kapintas ti kantada ke maka nakalaing kay Joet da. No, komantada. Kaya dapay Kabsat. Dengkin tayo nga rodmet ti kantada kiti kalalakihan.
balegi abuyo diari anatan ko isuging siya nga awan ulaw na naugasan iti darat isuging siya tanang naugasan iti darat ibayog kay ti bandera ti adla kumuyog kay ken ni Jesus ijay pagayam ti Diyos ang may iglesia nga awan tulaw na naugasan iti darat isuging iglesia ng gloria naugasan iti darat is a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Is a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Ti mensahero tayo tatangag sa pagusat. Kahit kung yamam mo, kabsat, ti mensahero tayo tagsapa. Iso kita nagapoy ti banda ti Isabela, kabsat, asawa ni Sister Divine. Nga kabalteha nga mamuyo kabsat ni Sister Divine. Ngem sakbay nga awagak kabsat iti mensahero tayo. Mangisagot kami pa iti kanta. Iti awitan clan kabsat. Of His precious blood, as I told
awagak nga rod kabsat, iti mensahero tayo itang agsapa, iso ni Pastor Julius Balot. Iso da yung kinanak, tayo naggawet at tayo kabsat. Okay, good morning kada kayo amin kakabsat. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year kada kayo. Kantay man tinapig sa nga palakpak ni Apo Diyos kakabsat. Aprisyarik launay dito'y panaggimong yu ti alas 5 kakabsat. Talagang gusto nyo na kayo yung nauuna sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Actually, dun sa amin, sa Isabela, ang church service po ay 9 o'clock. Ganon. Kayo dito, alas 5. Talagang ipakita yung kaya napasnag kayo. Amen? Kasi si kayo ti umununa nga Pilipino kahit ngagdaydayaw kay ni Apo Diyos. Every last Sunday ba ito? Okay. So, purihin ang Panginoon. At least kahit inaantok pa kayo, nandito na kayo para sa Panginoon. Amen? So, hindi po sayang yung pagpunta nyo dito. Sabi ni Uncle Rolly kahapon, 15 to 20 minutes yung sermon. Nako, kasano nga ta? Paano yung gagawin ko para maging 15 to 20 minutes? Kasi ito yung last Sunday ng 2025. At gusto ko na i-encourage kayo for this coming year 2026. Nga hanlaing nga DJ mangig tayo, ma-inform tayo, manayon ng jeep panakamu tayo, kundi makita sa buhay natin na may kakaibang mangyayari sa atin this coming 2026. Amen? Okay, kaya nga yung title ng message natin, ang kugayang makita dito ay radyahay. Yan. Unleash God's power this year 2026. Lahat tayo naniniwala na may kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo nandito kasi alam natin na may gagawin ang Diyos sa atin. Meron siyang kakayahan para ipagkaloob sa atin yung kanyang blessing, yung kanyang kakayahan, yung kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya nga, ang kailangan natin gawin, unleash. Ginamit ko tong unleash kasi dun sa destino ko, kaabay mi ti Magat Dam. Makikita mi di jay panagtapwak iti danom. No pakawalan da no i-open da di ridaw iti Magat Dam, talaga nga nagpigsa nga danom. Kit malayos dito'y partes ti Northern Isabela ken at the same time iti partes ti Tugigaraw. Malayos da di dyan. Kit dita ti kayat kung nga mangyari mit kada tayo itatangatawin. Malayos tayo, tipan nakabalin, ken bilig ni Apo Diyos. Amen? Palapakan tayo man ti Apo kakabsat. Ibagam takabay mo, mabendisyonan ka this 2026. Ha? Kailangan kasing i-claim natin ito. Hindi lang dapat tayo yung laging nagsasabi ng sana all. Nakita mo yung kapitbahay mo, may magandang blessing, may magandang sasakyan. Wow, sana all. May, anapay ka di blessing, nagpintas di balay na, wow, sana all. Lagi na lang tayong sana all. Pero this 2026, dapat yung mga tao sa paligid natin, sila rin yung magsabi ng sana all sa atin. Kasi, ang dami yung blessing na ibinigay o ipagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan pakawalan na natin ito. Amen? No, minsan kami, kasi nagbasit di pa nakita tayo kin ni Apo Diyos. Minsan, ang akala pa natin sa Kanya, siya yung Diyos na laging galit. Parang hindi ko naman nararamdaman yung Kanyang power. Parang ang ramdam ko yung Kanyang anger. Kasi may sakit.
Kakaiso na nga dati kwarta, ni napan pala di hospital, mate. Kaya parang yung galit ng Diyos ang nararanasan ko, hindi yung kapangyarihan niya, hindi yung blessing niya. Di ba? Yung kwento ng magkaibigan, siguro alam nyo na to, ano, yung magkaibigan, si Bonel. Ang pangalan niya, Bonel. Yung kanyang kaibigan, si Yeye. Kilala niyo ba? Magkaibigan to, si Yeye at si Bonel. Namingwit sila, at nakita ni Bonel yung kanyang kaibigan na struggling siya doon sa paghila doon sa huli niya kasi parang napakalaki. Hirap na hirap itong si Yeye. So nung nakuha, kalaki nung nahuling isda nitong si Yeye, kaya nainggit itong si Bonel. Pero nung pagkahuli ni Yeye ganon, ibinalik niya doon sa tubig. Ni nagtaka ngayon tong si Bonel, sabi niya, bakit mo binalik? Sayang naman, kalaki-laki nung nahuli mo. Alam mo sabi ni Yeye, ibinalik ko kasi hindi yun kasya sa kaldero namin. Maliit lang yung kaldero namin. Tignan nyo, nasasayang yung blessing ng Panginoon kasi ang liit lang nung tingin natin sa Kanya. So this coming 2026, lakihan mo yung tingin mo sa Diyos, yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang kakayahan, na yun yung darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Don't just ask for job, for your employment. Ask for position. Amen? Nakita niyo yung pagkakaiba? Lord, okay ato yan. Gaya madatidakdakil nga blessing isagsagana ni Apo Diyos King ka. Kaya lang nagbasit lang di daw dawatem. Hello? So ngayong taong ito, pakawalan natin yan. Buksan natin para bumuhos yung pagpapala ng Panginoong Diyos sa bawat sa atin. Amen? Kanayon timang mangiksiksik, liglig at nag-uumapaw. Tignan mo nga yung katabi mo kung nasa kanya yon. Ha? O, diba? Unleash God's power. Tignan natin yung verse natin. Sa Luke chapter 1, verse 37. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Yan. Very familiar, di ba? For nothing is impossible with God. Nakikita ba yan sa buhay mo? Nararanasan ba yan sa buhay mo? So this coming year, i-claim mo yan. Mapasa akin ito. Hindi na lang ako yung laging nagsasana all. Ako mismo yung tatanggap ng blessing na ito mula sa Panginoon. Amen? Okay, paano ang gagawin, Pastor Julius, para ma-unleash, para mapakawalan yung blessing ni Lord? Number 1, madali lang naman to eh. Keep on praying. Lagi naman tayong nananalangin, but are we doing it yung tuloy-tuloy? Are we keeping on praying? Minsan kasi nag-pray tayo, okay na, Lord, kailangan ko ng ulam. Ayun na. Awa, mate. Kung na di manok di karubam, thank you, Lord. Ato'y siguro na di blessing mo. Ha? Keep on praying. Ang akala kasi natin sa prayer, parang siya yung genie na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganon. Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganon. Praying is building your relationship with God. Kaya nga tuloy-tuloy dapat yan eh. At even Jesus Christ mismo ang nagsabi na kailangan laging mag-pray, tuloy-tuloy sa pananalangin. Bigyan ko kayo ng kwento dito sa verse natin. Luke chapter 15, 5 to 8. Okay. Basahin natin ng sabay-sabaw. Ay, sabay-sabay. Sinabi, go.
Okay, dun mo na. Tignan mo yung word na hating gabi. Ano oras yung hating gabi? Alas 12 ti perbangon niya. Hating gabi. Pag alas 12 ng tanghali, ano tawag doon? O tanghali, sinabi ko na. Pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Okay, verse 6, sige. Basa. Nasa kanyang paglalakbay ay dumating sa akin. Wala akong maihain sa kanya. 7. Siya na nasa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong gambalain. Nakapilit na ito at kami ng aking mga anak ay natutulog na. Hindi na ako makakabangon upang magbigay sa iyo. Okay, dito sa verse 7, makita mo, apay, nag-imot-mit ato yan. Ano yung disungbat na? Huwag mo akong gambalain. Nakapinid na ang pinto at kami ng aking mga anak ay natutulog na. Kung kayo, parang napakadaling gawin lang, ano? Kasi ang iniisip nyo, parang doon lang sa bahay nyo. Pero noong unang panahon kasi, bawat pamilya, marami sila. Yan. Big family sila noon kasi blessing pag maraming anak. Gustong-gusto nila yung magkakahiga sila. Agkakaedada dyan, nakahilera dyan. Ito si panganay, number 2, number 3, number 14, ganon. Ang dami nila. Pag humingi ka ng tinapay, kailangan gisingin mo pa lahat yung 14 na anak mo. Uy, bumahon kayo. Adatan ni Uncle yun dumawdawat, titinapay. Bangon, bangon, bangon. Hating gabi, kasarapan ng tulog nila. Tapos hindi naman yung iaabot lang na tinapay, nagmasa ka pa. Nyami tato yun. Kasi isturbo. Di ba? Kaya ngayon yung sinagot niya, huwag mo akong gambalain kasi marami pang iisturbuhin, marami pang gagawin bago maibigay yung 3 tinapay. Pero tignan nyo dito sa verse 8. Basa. Bagamat siya ay bawalan at magbibigay sa kanya dahil siya ay kaibigan niya. Siya ay bawalan at ibibigay sa kanya ang anumang kailangan niya. Ito ay dahil sa kanyang pinamili. Oo, sa haba ng verse na ito, ito lang ang gusto kong matandaan ninyo, yung last word. Pamimilit. Dapat pilitin natin si Lord. This coming 2026, wag lang isang prayer na Lord tulungan mo ako, kundi araw-araw yan. Pilitam ni Apo Diyos. Kasla di aglakot special offer. Ewan ko kung naabutan nyo pa yung mga kabataan yung special offer, pero yung mga nanay dito, alam nyo yung special offer ya, gumatang ka na dito sa sabon. Marami kaming sabon. Kakaiba tong sabon na to. Meron akong ganyan, mas mabula itong sabon na to. Ganon, mapilit. At dahil ayaw umuwi, bibili ka na. Hello? Ganun yung gawin natin sa ating Panginoong Diyos. Apo, tulungan na. Itid mo kanyak daytoy nga trabaho. Itid mo kanyak daytoy nga blessing. Into no bigat manen, kasi dito manen. Apo, ikanak iti trabaho. Ikanak iti blessing. Ikanak iti asawa. Ikanak iti boyfriend. Apo. Daming hinihinga, no? Oh. Hello? Sabihin nga natin, pamimilit. Pilitan tayo ni Apo Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay ata niya, Pastor, number 1. Nakumbinsi ko na kayo. Hindi to invento lang na when you pray, may blessing. Hindi, may kwanto. Jesus Christ mismo nagsabi nito, nga kayatan gayam ni Apo Diyos di pilpilitan tayo suna. Ang nga di maminsan lang, Apo Diyos, agasam ka di, dito.
inubigat kasi man pilitin tayo ni Apo Diyos, kakabsat. Kaya tan nagayam, adi kasi isuna mismo tayo ng istorya daytoy. Amen? O, dito na tayo sa, number 2. Actually, iisa ito. Kaya lang, linagay ko lahat para kayo yung mamili kung ano yung mas madali nyong matandaan. O, living out of sin, living a holy life, righteous life, pure life. Asan dyan yung madali? Siguro pure o holy. Ang tanong, madali ba ito? Sino dito yung naniniwala na siya ay holy? Pakitaas ang kamay. Wala. Sino dito yung naniniwala na siya'y pinatawad na ng Diyos? Oh, meron pa rin hindi naniniwala. Kasi iisa yun eh. Pag pinatawad ka na, ibig sabihin, you are holy. Minsan kasi natatakot tayo na i-claim na tayo ay holy. Bakit? Kasi, yun nga, araw-araw tayo'y nagkakasala. Pero merong ang kanta na, your mercies are new every morning. Grabe! Sabi mo sa katabi mo, hello, holy. Holy, hello. Ha? Ito, magkaiba kasi yung nabubuhay ka na may kasalanan at yung nabubuhay ka sa kasalanan. Nakuha niyo yun? Nabubuhay ka na may kasalanan, which is, lahat tayo dito, hindi natin maiwasan yon, di ba? Paglabas mo nga sa bahay nyo, ka-smile lang, ano. Pag nandyan yung nakautang, nawala yung smile. Di ba? Kasi kinainisan mo siya. Atoy, DJ, bigat nga bigat. Ha? Pag siningil mo, sa katapusan. Katapusan na ng mundo, hindi pa nagbayad. Di ba? Kaya nawala yung smile mo, nagalit ka, nabuhay ka na may kasalanan. Okay? Iba naman yung nabuhay ka sa kasalanan. Yung hindi ka na nakukonsensya, naging parte na ng buhay mo. Alam mong kasalanan na nga, paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Pastoran ko talaga malapdan, agtagirgirak talaga, no anak makatong ti alauna ti aldaw. Agtagirgirak, pastor. Di ba? Ore siya, pastor, talaga nga dahito baryak, dito bulsak, kas lumagto, no makakita ti agpatpataya ti weteng. Hangko talaga, dapat inaldaw talaga, pastor. Di ba? Yun yung nabubuhay sa kasalanan. Yung hindi na nakukonsensya. Ang gusto ni Lord, yun nakukonsensya ka pa rin. Kaya nga, gusto niya na humihingi ka ng tawad sa Kanya. Amen? So, nung tinanggap na natin si Jesus Christ, siya na yung nag-provide ng holiness. Sino dito yung holy? Pakitaas ang kamay. Ang hirap niyong kumbinsihin. Ha? Kasi ang holiness, hindi natin kaya. Amen? Tama naman yan, inaamin ninyo. Kaya nga, kailangan natin si Jesus Christ, kasi yung holiness niya, ipinagkaloob na sa bawat isa sa atin. Amen? Palapakan naman natin ng ating Panginoon. Ganun yun. Kaya nga ngayon, deserve mo na tumanggap ng kanyang kapangyarihan. Kasi tinanggal na yung sin. Ang meron na sa atin, the Son, the S-O-N, the beloved Son of God. Hindi na yung tayo ang nakikita ng Diyos Ama, kundi yung kanyang anak. Pure, holy, thrice holy. Kaya nga,
kaninang pinasabi ko sa katabi mo, hello, holy, totoo yun. You are holy right now. Amen? Kaya ulitin mo, hello, holy. Ha? Okay. Okay lang ba magkwento? Ano? May, ano ba, di kwentok dito eh. Isla na pukaw ka. Yung mahirap maging holy sa yung kaparaanan. Yung nagsimba na merong sasakyan na 4x4, 4x4. Alam niyo yan, yung pick-up na 4x4. Pinarking niya dyan. Tapos may bata na galing sa yung multiplication lesson. Di ba, merong batang gano'n, 4 times 1 equals 4. 4 times 2 equals 8. Nakita niya yung 4x4. Sabi niya, hindi nila alam yung sagot. Hindi marunong yung may-ari ng sasakyan na to. Kaya kumuha ng pako equals 16. Di sinulata. Paglabas nung sa kapilya, imbis na magalit, sabi niya, Kristiyano ako kasi sermon ni pastor ng unleash holiness. Hindi ako pwedeng magalit. So, pinagawa niya siya, pinabura, pinapinturahan. Next Sunday, nakita na naman ng bata, ang hina talaga ng isip ng may-ari nito. So, nilagyan ulit equals 16. So, nung lumabas yung may-ari, nakita niya, sakit ng ulo talaga to, sinulatan na naman. So, nung pinagawa niya, pinaayos niya yung sasakyan, pero nilagyan niya na ng equals 16. O, di ba? Para hindi na sulatan, sabi niya. So, pinarking ulit, nakita nung bata, oy, very good. Para hindi naman check, very good. Mas marami. Oh. Alam niyo ba, si Satanas, very busy yan. Kaya kahit nga dito sa kapilya, kahit na dyan, suyaab ka. Di ba? Paglabas mo dyan, ano na ba yung sermon ni pastor? Wala. Ni Yeye Bunel lang tinaawatak. Di ba? Kasi ninanakaw niya. Ganon si Satanas, ganon siya kagaling. Para yung holiness mo mawala. And even yung confidence mo na pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo mula noon, ngayon at bukas, pinatawad na ng Panginoon, magiging less confident ka. Sasabihin ni Satanas, managbasol ka. Dutilino-kong. Patpatsimata. Kasi dyan ni Satanas. Pero ngayon, be confident that you are holy and you deserve the power of God in your life. Amen? O, number 3. Dapat duwa. Relax kayo lang kakabsat 40 minutes. Living for the glory of God. Ano ba sa Tagalog yung glory? Glory. Gloria. Dati birthday sa dita nga dayi Gloria na eh. Sige, pakikuha mo ang anak ko. Oh, yan. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Ikararangal ng Panginoon. Yan. Ikararangal ng Panginoon. Sino dito iti kararag nga nasalun at kumaisuna? O, lahat tayo, di ba? Bakit? Is it for the glory of God? Para ba sa ikararangal ng Panginoon? When no dati pamigsam nga makichismis. Lord, talol daw nga nakrumrumwaren. Kitne, mailiwa ka dagiti ka marites kon. Bakit ka humihingi ng sasakyan? Is it for the glory of God? Winutap no day palastog mo.
danto la tilugang ko. Agi jay to lang. Gagayim ko ti isakay ko no the fellowship. Si kayo nga awang pagplete na. Bahala kayo ti biyagyo. Bakit ka humihingi ng magandang bahay, malaking bahay? Di ba ang ganda pagka, Lord, ikanak mamiti balay ko nga napintas, tapno maawis kumit da pastor, tag prayer meeting kami dito'y balay me. Di ba ang ganda pag ganon? Idi daan ti balay mo, ay sumri kayo, sige, ipasok niyo yung mga paan nyo, ay mga tsinelas nyo. Yung tsinelas nyo, isirikulat nakarugurugit mit na eh. Di ba? Yung may di nagpintas ti balay yun. Ay, dagita tsinelas yun, tiles ato yan. Dagita anak yun, ala, nagkukulit da niya, dagiti muebles ko, mabitak. Hello? Oh. Bakit? Bakit mo gustong gumanda yung buhay mo? Bakit mo kailangan yung kapangyarihan ng Diyos? Dapat dahil para ito sa ikararangal ng Panginoon. Amen? Han nga tapno da pagpalastog, tapno adda dayjay adda iti makunam nga sanikwam lang. Hindi. Dapat lahat ito para sa Panginoon. Amen? Bakit may trabaho ka ngayon? Para ito sa Panginoon. Ag-donate ak mamiti may isang atugaw. Tapos ipakabil ko tinagang ko, donated by. Diba? Kaya nga maganda tong mga upuan nyo kasi walang nakalagay dyan na donated by. Baka, pinag-aawayan kasi rin minsan yon sa church. Awan nagangkot ta. Diba? Kailangan daw may pangalan. Okay? Hindi ko na kukanin yon. Last kwento, may kwento ulit dito. May isang bata na tinuruan ng magulang na kailangang laging maging mapagpakumbaba for the glory of God. Kaya tinuruan siya mag-sorry. So nung nag-abroad, may nakasalubong siya. Bungguan sila. Nag-sorry siya agad. Kahit kasalanan nung we have brother from America. Pardon me, brother, I only have 1 kilo English. So, this guy went to America. They taught him to speak humility, sorry, like that. So, nung awanan, hindi nagdinong parda, they bump. Yun. The Filipino said, "Oh, sorry." The American said, "Sorry too." The Filipino thought that yung paramihan ng English. Sabi nung Amerikano, "Oh, sorry too." Oy, sorry 3. Sabi nung Amerikano, "What are you sorry for?" "Oh, sorry 5. "Are you sick?" "Oh, sorry 7. "Oh, I'm gonna be late." "Sorry 9. Pahabol pa. Ano? Kaya dapat tayo mga kapatid, tayo mga Pilipino, tinuruan tayo ng po at opo, mano po, di ba? Para sa ikararangal ng Panginoon. Darating yung pagpapala, basta yung pagpapalang yun, gamitin mo para sa Panginoon. Amen? Palapakan tayo ti Apo Kapsat. Last na. Worship God freely. Linagay ko yung freely kasi nung mabalbalin ko kakabsat, handa kayong apilpilitin nga may agimong. Hello? Minsan doon napupunta yung oras namin mga pastor Uy, bisitahin mo nga si ganito kasi nagtatampo na siya. Puntahan mo si ganito. Kaya nga nawala yung mga outreach, yung mga newcomers. Bakit? Kasi nag-focus kami doon sa mga nagtatampo. Kurang laag patakdir kayon ti Pasugnod Church of Christ.
Para lahat ng may galit sa membro, dun na kayong lahat. Oo, nangyayari yan. Minsan nga, yun pa yung rason bakit dumami yung Church of Christ. Apay, nagpauyuda di jay, nagsangalan, napandad jay, amen. Oh, di at the outreach. Dumami ang congregation sa Bigan City. Hello? Freely. Bakit freely? Kasi ramdam mo talaga, na-experience mo talaga yung pagmamahal ng Diyos. This coming 2026, may experience mo talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi ka na kailangan pilitin pa, uy, may kadikapilyanin, wala nang ganon. Ikaw na mismong pupunta. Bakit? Kasi alam mo na merong Diyos dito na yung kanyang kapangyarihan ay dadaloy sa iyong buhay. Amen? O, tingnan natin itong verse natin. Apura kayo. Ijibe lang. Yan. Acquire, led an army to battle. Para naka-imposible ano? Tinagbatan, tapos tipakinsangwem. Praise team. Nako. O, tingnan nyo yung picture. O. King Jehoshaphat trust God for victory. Etong si Jehoshaphat, mapayat ito. Kasi, Jehoshaphat. Yung verse natin. Wala nga patalasas lang nga dyan. Baka ibaga ito, ni Jehoshaphat na kutong. Kuna ni Pastor Julius. You will not need to fight this battle. Take your position, stand still, and see the salvation of Jehovah in your behalf. Nagkampi-kampihan yung kingdom para sugudin, para patayin lahat ng Israelites. Akalain mo yan? Thousands, hundreds of thousands na sundalo. Naggrupo-grupo ito para patayin sila, yung Israelites. Sige. O, sige mang basa, paparaw ako. Yeah. Have faith in the Lord your God, have faith in His prophets, and you will be successful. Sige, iba pa. O, tignan nyo ha. At the head of the army. Yung mga sundalo na magaling makipagtagbatan dyan, dun sila sa likod. Ang nasa harap, yung mga magaling kumanta. Makikigera tayo. Panglakin. Tika, sige nagpakanta tatay. Sumaruno, dagi dyan nagtugtog. Siga, number 2, tambor. Sila ang nauna. Ano nangyari? Sige. As David. Twenty-three. Tignan nyo nangyari yung mga nagplano na patayin yung mga Israelites, sila mismo yung nagpatayan. They help to destroy one another. Dun sa verse 24, pakita mo na yung last part na, the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Lahat ng nagplano sa ikasasama ng Israelites, namatay. No one escaped. Kaya tayo mga kapatid,
Kung meron mang magplano ng masama sa atin, they cannot escape the wrath of God. Kasi tayo yung nagpupuri, naglilingkod sa Panginoon. Tayo yung kumakanta ng, di persong tayo tatahin, nga hang kayo nga convinced nga naragsak. Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Buhay na nagkakamayan, kakamayan. As lang kayo naragsak ko namin, President. Kasi kitang-kita naman, nandun ako sa likod kanina. Hello? Hindi sayang yung pagkanta mo kanina. Kasi habang kumakanta ka, merong ginagawa ang Diyos para tanggalin yung harang ng kanyang pagpapala sa buhay mo. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, eto na. Buksan mo na yung durungawan ng kalangitan para bumuhos sa iyo yung pagpapala ng Diyos. Worship God freely. Hindi na kailangan kasi na, ingatoyod na kita imayo kakabsat. Wala nang ganon. Ikaw na mismo magtataas kasi alam mo na nandyan ang Diyos sa harapan mo na handang ipagkaloob yung lahat ng kahilingan mo sa buhay. Amen? Sige, agsangit ka. Oh, walang ganon. Hindi na pwedeng, api, kasla maladladingitan ka. Man, maladladingitan ka. Makasangsahit ka pa yun eh. Agluakan. Hindi na kailangan sabihin nyo. Mararamdaman mo na mismo na mahal ka ng Diyos. He even died para mabuksan yung pagpapala na dadaloy sa buhay mo. Amen? Tumayo po tayong lahat mga kapatid and let's pray. O Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito, na bago matapos ang taong 2025, tinuruan mo kami, Panginoon, to step forward. To our first step, Panginoon, to have your power, to receive blessing, to receive healing, to receive all our prayers. O Panginoon, salamat. Clinic-claim po namin ito, Panginoon, nang iyong kapangyarihan ay para sa amin. The spiritual Israelites, Lord God. Panginoon, naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na mababago ang buhay ng bawat isa sa amin this coming 2026. Mas tataas yung kalidad ng buhay namin. Mas magiging malakas kami, mas magiging malusog, mas magiging mainit yung paglilingkod namin sa iyo. Mas marami kaming ipagkakaloob naming resources, kalakasan for your glory, Panginoon. Oh Lord God, we praise you, we glorify your name. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pagdakil at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, ti napintas nga mensahe na ipanayag kit sapay kumat nabendisyonan ti tumunggal maysa. Nabendisyonan tayo meleng kakabsat. Kit kantahin tayo iti dakila ka, kakabsat, kas Lord Supper song tayo. Panginoon,
aking mapagmasda, san sino ko na iyong nilalang. Mga bituin, hulog sa kataasan, tanda ng iyong kapangyarihan. Umaawit ako, Diyos Ama, dakila ka, dakila ka. Umaawit ako, sumasamba, dakila ka, dakila ka. Ang Diyos sana hindi pinagkait dahilan sa kaniyang pag-ibig. Doon sa krus, aking salain ako at namatay, inigistan. Tumakbo tayo? Umaawit ako, Diyos ko naman, dakila ka, dakila ka. Umaawit ako, sumasamba, dakila ka, dakila ka. Sakbay nga rin kapsat ngayon tayo iti nasaw mo panglagagip tayo iti apo. Denggan tayo pa kapsat iti maibasa iti nasanto na surat. Iti umuna Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hinggang iti 29, ket kasto iti maibasa kapsat. Tainawat ko iti apo, tiyawat kumet kada kayo. Aniya po so si Dimet Larabi anayawat, nangala iti tinapay. Ket di nakapagyamanen pinisina ket kinunana, alayin nyo kaninyo. Dahito iti bagik nga mapisi gapu kada kayo. Aramidin nyo dahito'y apang laglagip kanyak. Ket kastamay tinal na ti kupa iti idi kapasan ti pananglabi a kinunana. Dahito'y akupa isu ti barong atulag iti darak. Aramidin nyo dahito'y amasansan, nguminom kayo amay paay apang laglagip kanyak. Tanumasansan akan ninyo detoy at tinapay, kaya numinom kayo iti kupa, iwaragawag yo iti papatay ti apo, aging ga ti ay na. Gapuna siya sinuman amangan to iti tinapay, when numinom to iti kupa iti apo saan na mikari, makabasol to ti may papan iti bagi kendara ti apo. Ngem tunggal may saso kimaten na ti bagina, iti kasta, sa mangan iti tinapay, kinuminom iti kupa. Tati mangan, kinuminom, kanen na, kininumen na, ti panakokom na metlaeng, no di na milasin, ti bagi. Rarat tayo. Wapa Diyos sa mga minalangitan, manakabalin ken, managayat ti amin. Apo si ka nga nakatugaw taturunom sa kangatuan. At di manino Diyos ngido pagmiti agyaman ken ka, iti di mabubos ngayat mo kada kami. Agsipod ta ti unos ti makatawin na Diyos, impapay mo deta ngayat kada kami, panang tartarabay mo, panayipay mo kada kami, karigiti kailangan mi. Ikastamet tapo, nagiti salot nga ipapay mo, tultuloy. Dimting man nagiti sa gubanit ti biyag mi o Diyos, nagiti dimting sa gaba,
Kaya ito'y kami Diyos nga sinalukubam ket nagbalay gi kami anang dalan manen. Iti daytoy nga naindaklan ngayat mo kada kami. Isapay ko mga Diyos dawatin mi nga paimo kuma tumunggal may tagtutuloy nga panrabay kinayat karit sumungod manen nga tawen ti biag mi. Yaman kami payo Diyos karit isasawom nga inkam na gantre ato kanito. Binisinameti kabsat mi nga nangi panayag do ito yung nasasawom. Kisapay ko mata, babayan ka ito Diyos, mangtid ko manen iti bileg, mangtid ti panrabay, ken tulong kabayatan iti panaggalyas at mite ito yung alopong. Agyaman kami pa yung Diyos, ito yung tarawon nga sangsangan mi itang gundaway yung Diyos, tinapay ken ti tubog-tubas nga iso ti mangibagiti bagiken dara na po mi Iso Kristo iso mangipalagip tayat mo kada kami nginted mo tanak mo mabugbugtong imay tapno matay kinagungar ket babayin ti daytoy mangted kada kami met iti biag nagnanayot sapi ko mo Dios tabi ni sinam ti tarawon mi ket babayin kada gitoy lakamin mi kumangawan pagkurkurangan na pakawan na meto Diyos, amin nga babak mi, tapos idados kamlaing umawat kargitoy. Kiti daw-dawat kan karkararang mi, kapatinagan na po mi nga Iso Kristo. Amen.
sakbay nga mapantayo kantahin kabsat iti closing and opening song tayo mapantayo pa iti damdamat. Announcement. Good morning, Azat. So we thank the Lord and we praise Him for giving us again this time to worship His name. Thank you. Kadagiti amin nga sa lahat po ng aming mga bisita ngayon. All the way. So una, the Escora family, ang mga kamantaan nina, with Pastor Roger. And then the Balot family from Isabela also. From Baguio ang Escora, from Isabela naman sina Pastor Julius. Thank you, Pastor, for the message. Kaya rining mo manin, digit ilalalom ti tao. Kada kami ngayasa. With the family of Manang Levi, thank you so much. Heritage Church, thank you. Charmaine and Ayi, diyan sila ngayon. And sino pa iti bisita tayo? Bisita pa ba tayo? Brother CJ and Danica. Okay, former kung din sila, youth din dito. Lang because of work ay nasa kung sila. Okay, so ni Danica dito talaga pag service na ID during his first year in college. Kasat. Pero hindi nawayway ay sunan, so always going home to help also the church, Ijay San Pedro. So we praise Him. Kada tayo amin ng Kasat. Glory to God, and we praise Him for gathering us, for giving our time at this moment in time, the last Sunday of the year 2025. So gyaman tayo, Kakalsat. Announcement tayo, of course, may second service tayo at 8:30. Doon po sa Yunggi. So, the members of our family nga awantata, you can just tell them and go to Yunggi. Alas 8:30. 8:30 po, the second service tayo. And then, this afternoon, the servisyo pang liliwa tayo, jay natayan, kakalsat. Ket alas 4, doon malem, kakalsat. So, kada tayo amin, nga hampay nga nakapan nakigimong, ijay, mabalin tila tati umay, alas 4, kakalsat, because iti rabi, it will be the start, iti activity, iti young people, dito ay seminary. And tomorrow morning, at 7 o'clock, kakalsat, iso ti last service, ti sakbay tayo nga panitabon ni Brother Abraham. So nga 7 a.m. tomorrow, ito'y kapilya, kakalsat, arami din tayo ti mahuding service, sakbay tayo mapanitabon ni Brother Abraham, kakalsat. Okay? So nga mauawis tayo amin to come and join our DJ service tayo into no bigat. So sa mga young people, mamayang gabi na ang start ng activity ninyo. Okay? And then, kadagiti da dumang activities tayo, da kami to access lang kaming makapanjay yunggi, for kas naipakamo the other Sunday pa lang nga mapang kami to jay Luna Burgos for I was siya kakabsat ti nga kabsat yo ti pinili da kalsat to deliver message iti Thanksgiving damet ijay Luna Burgos kakabsat. Okay, so Luna, Karkarabasa, Tamurong, kamo no sinupay pero dagiti ti nakaset nga Thanksgiving tata. Tunumalem no damot ti met nga mapanjay Sunggyam at 1 o'clock in the afternoon aday ti maangay mo jay nga Thanksgiving jay Sunggyam San Juan. Okay, but siguro baka narigat tayo nga makapanen sa okay but agsipod iti schedule tayo biyahe ken iti ipapantugim mong ta natayan kakabsat. Okay, but anyway, we'll pray for victorious Thanksgiving kadagiti amin nga araramid tayo. And then in Tunno 31 kakabsat, as usual, ginagawa po natin yung year-end service po natin dito sa kapilya in Tunno 31. Maipakamunto na niya nga oras kakabsat, iti oras tayo in Tunno 31. Usual pero hindi tayo yung hindi masyadong gabi para at least mas maaga tayong uwi sa ating mga bahay bago yung malalang
putukan. Okay? Tapno no makaiwas tayo kadagiti putputok nga kung ano. I know because hantay yung may isang barangay na dumadumat ti barangay tayo, but at least we can have also our family fellowship. Okay? So may amon to langan no anyang nga oras di jay service tayo into no 31. Yon, so dagiti upcoming activities tayo kakasat for the month of January, of course, ti kang ronanditan is the Ilaw Fellowship. Ita ti siguradon kakasat Ilaw Fellowship nga i-host tata iti 2nd District of Ilocos Sur. Kakasat, so umay ti Tagabra, Ilocos Norte, and some part of La Union for the Ilaw Fellowship this coming month, January 2026. Kakabsat. Okay, so dagiti activities tayo, kakabsat. Kaya't gagangay nga ramidan, I will pray for the visitors and i-include ko ti may sa kabsat tayo saan da nga nakaumay tata ni nangrona ni Brother Teddy, awan pa sa ti update. Because from Narbacan, umay kumatoy, tabutan na ti Gimong, but ti disgrasya imay, gaputi aso, asat, so nga, na-disgrasya ket he was rushed in the hospital, ijay tamag. So, awan da Marcel Kentis, nante so da tinapan nangamo, na niya ti sitwasyon ni Brother Teddy. Let us pray. Our Heavenly God, we praise you so much, Lord. We thank you so much for giving us this moment that we worship you, Lord God. Thank you for loving us and for guiding us always, Lord. Once again, thank you so much sa presensya po ng aming mga bisita na naririto ngayon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, sa paggabay, at sa patuloy na pagbigay mo sa kanila ng maganda at matiwasay na pamumuhay, Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkakataon na nakasama nila kami sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. And we praise you, Lord, even to your word na ginamit mo si Pastor Julius. O Diyos, naway patuloy mong pagpalain ng mga kapatid namin na ito, mga bisita po namin, sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga ministries, Lord, be with them and continue to use them, Lord God. Kastamiten kada kami amin, tarabahin na kami ket tinakambaybayan, Apo. Tutuloy mimet nga ikarkararag ti may sa kapsat ni Brother Teddy, wapo Diyos, isong nakapadas ti saan nga, mapakadaan nga, disgrasya o Diyos. We pray for him, Father God. Nyaman ti kasasaad nga tata, idawat mi nga ipatay mo kaditi manakabalin nga imam ken kuana. Tapno no Dios, maipaay kaditi kasasayaatan nga panakaimbag na o Dios panakataming na. May bless di doctor, dagiti nurses amang taming ken kuana. I-bless mo dagiti agas nga ramatin na o Dios sapay kadi ta agserbi amin dagitoy amang ti pagsiatan na o Dios. Kastamatan kada kami. Di na kamapu baybayan, agasam dagiti dadumapay nga dan saksakit, paymuti kasayatan nga salon at me that we may use ourself, our life, our body as a sacrifice for you, Lord God. Di na kam kadi Apo Diyos baybayan. Ugasan na kami, ti amin nga babak mi, o Diyos. Tinaga na sus, dawat mi amin dagitoy. Amen. So after service, meron po tayong coffee fellowship, Madam Dama Kalsat. Thank you. Hello. Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat. Kaya't ko lang ko mga ipakaamo nga iti distribution iti funds for the support iti kabataan. Napagpapatangan min ken may apply min ket hangkong malayout kakabsat taawan da treasurera mi tatangem at danto iti may plastar di babata makita yo kasano nga na-distribute fairly iti funds. Ket reminder kakabsat kadagiti kabataan later naibaga ni Pastor datayen 6 p.m. 6 p.m. nga mga rugi 5 to 6 di arrival iti sports fest. So gaputas datayo met tenti at datoy sapoy ko make nasapsapa tayo nga umay niya. Yeah. Ket aming
awan dito itatakit at dito parents nakakabsat, please remind them. Dedya lang. Thank you. Thank you. Kada kayong announcement. Kabsat, kahit kantahin tayo nga di opening song, Mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Kaya madawat tuman kin ni Brother Franklin, kin ni Brother Juby, tesodan to ti opening correctors. Kaya tinto maudi nga kuro na kabsat, tumakder tayo ito, kaya agpasagon to met, dagiti amin nga ag-birthday, iti neto nga bulan when ag-anibersaryo, tat na may raman tanto, iti kararag. Birthday, kamsat, December celebrant, pinag-anibersaryo, magpasama tayo, kamsat, may raman tayo iti kararag. Kaya tinati akong daway, dawatik toman kini Pastor Roger, idalan na tayo iti closing prayer. Birthday, kamsat, anibersaryo, Iba na paspasahan na kita birthday, at yung may recognize kaya yung family na Brother Bong from Santa Ana, ni Mother, at masana na na bisita kayo. Will be birthday celebrants tayo for the month of December. Tayo po yumukot, manalangin. O manaming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Diyos namin, Diyos ng aming buhay, Diyos na siyang may akda ng buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na naririto ngayon sa harapan, Panginoon, ng inyong iglesyang ito, na nagdaos ng kanilang kaarawan sa buwan ng Disyembre. At ganoon din po sa mga nag-anibersaryo, Panginoon, their wedding anniversary. Sa lahat, Panginoon, ng pwede pa naming ipagpasalamat sa iyo. Isang palatandaan na amin pong
nire-recognize, Panginoon, yung pagiging Diyos mo sa buhay namin. Sapagkat wika mo, Panginoon, na sa lahat ng bagay ay kinakailangan po'y magpasalamat kami. Salamat sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na nagkaroon ng panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ganoon din po, Panginoon, sa mga nagdaos din ng kanilang anibersaryo. At sa bawat isa na naririto, O Diyos, na kung saan patuloy na kinikilala ka bilang Diyos at tagapagligtas namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw po, Panginoon, ang aming kinikilalang Diyos at wala ng iba. Kaya naman, Panginoon, salamat din po sa mensahe, napakainam at napakasarap dinggin ang lagi ang inyong mensahe, Panginoon, sa aming mga buhay na tunay na ito po'y patuloy na paalala po sa bawat isa sa amin, Panginoon, bilang mga anak mo, na kung minsan kami nagkukulang, pero naririto ang inyong pong mga mensahe sa tulong ng inyong mga instrumento, Panginoon, na kami pinapaalalahanan sa lahat ng bagay na ito. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng bagay na ito, Panginoon, ay patuloy po naming ibinabalik sa iyo ang papuri at pagsamba, Panginoon, wala na pong iba, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Taya't ti ama nilangitan, so Diyos ken manakabalin ti amin. Di parabor ken benisyon ni Apo tayong Yesu Kristo. Di panikat kadwa ken panangidalan ti Espiritu Santo, agtayong kumakadatayo ita, ken orepetag na nayon. Amen. Mangnal tayo. Amin, kabsat.